Dear Kuya Melo, ako po si Claire, 34 taong gulang. Galing sa isang simpleng pamilya sa Tarlac. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko, isang kwento ng pag-ibig na hindi ko akalaing dadalhin ako sa sukdulan ng sakripisyo at pagsubok ng puso. Nagsimula ang lahat taong 2009. Fresh graduate ako noon ng Human Resource Management. Na-hire agad ako bilang service crew sa isang fast food chain sa bayan. Doon ko unang nakilala si Kaloy, isang delivery boy. Tahimik siya, palangiti at laging may daladalang mentos sa bulsa. Halos araw-araw siya sa branch namin, laging iniiwasang sumabay sa lunch ng iba, pero laging dumadaan sa station ko. Sabi ng mga kasama ko, "Naku Claire, may crush sa'yo yan." Tumatawa lang ako, pero totoo naman, kinikilig ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong ino-offer ang presensya niya, tahimik, mahinahon, pero nakakaaliw. Isang araw, inabutan kami ng malakas na ulan. Wala akong dalang payong. Bigla siyang lumapit at inabot ang jacket niya. "Gamitin mo muna, Claire. Basa na ko eh." Sanay na. Simple lang. Pero grabe ang tama sa puso ko. Mula noon, mas naging malapit kami. Hanggang sa niligawan niya ako sa pinaka-old school na paraan. May sulat, may bulaklak, may harana. Kuya Melo, hinarana pa niya ako sa tapat ng boarding house ko, kasama ang dalawa niyang barkada at gitara. Hindi siya gwapo, pero mabait. Hindi mayaman, pero masipag. At sa mundong puno ng panloloko, tapat siya. Kaya tinanggap ko siya. 5 taon kaming magkasintahan. Hindi kami perfect. May away. May tampuhan. Pero palagi kaming bumabalik sa isa't isa. Siya ang kasama ko sa bawat tagumpay. Nung ma-promote ako bilang supervisor, siya ang unang bumati. Nung namatay si Papa, siya ang umalalay sa pamilya ko. Pero, gaya ng ibang kwento, hindi laging masaya ang lahat. Nang lumipat ako sa Maynila para sa mas mataas na posisyon, nagbago ang lahat. Ibang mundo ang corporate. Ibang tao. Ibang kultura. Dito ko nakilala si Miko, ang bagong area manager. Matangkad. Malinis manamit. Magaling magsalita. May sasakyan. May kondo. Lahat ng bagay na di ko nakita kay Kaloy nasa kanya. At gaya ng nakikita lang sa pelikula, niligawan niya ako, kahit alam niyang may boyfriend ako. "Claire," sabi niya, "hindi ko sinasabing hiwalayan mo si Kaloy. Pero gusto kong malaman mo na kung sakali mang piliin mo ako, hinding-hindi kita pababayaan." Confused ako. Sinabihan ko si Kaloy. Nagalit siya. Mas nasaktan. Pero ang tanging tanong niya lang, "Claire, ako pa rin ba?" At Kuya Melo, hindi ko nasagot agad. Ilang linggo kaming hindi nagkita ni Kaloy. Tinanggap ko ang alok na training abroad. Umalis ako at iniwan siya. Hindi ko sinabi kung babalik pa ako. Hindi rin siya naghabol. Sa loob ng 2 taon, naging kami ni Miko. Maginhawa ang buhay. Pero walang araw na hindi ko naiisip si Kaloy. Ang tapat na lalaking iniwan ko, hindi dahil hindi ko siya mahal kundi dahil pinili kong maghanap ng mas komportableng buhay. Pero ang tanong, masaya ba ako? Hindi. Taong 2018, bumalik ako sa Pilipinas. Hindi na kami ni Miko. Nalaman kong may iba pala siya habang nasa Singapore ako. Parang gumuho ang mundo ko. Napag-isip ko, ito ba ang pinalit ko sa isang lalaking hindi ako iniwan kahit kailan? Umuwi ako sa Tarlac. Doon, nagbukas ako ng maliit na bakery para makapagsimula. Isang araw, habang nag-aayos ako sa harap ng shop, may dumaang tricycle. Tumigil. Bumaba ang driver. Si Kaloy. Tumigil ang oras. Halos di ako makahinga. Ngumiti siya. Sabi niya, "Kumusta, Claire? May tinapay ka bang libre para sa ex mo?" Napangiti rin ako. Pero may luha na sa mata ko. Kasi ang lalaking iniwan ko nakangiti pa rin sakin. Inimbitahan ko siyang kumain. Nagkwentuhan kami. Nalaman kong may sarili na siyang maliit na business, nagtayo siya ng vulcanizing shop at maliit na sari-sari store. Hindi na siya ang dating Kaloy. Pero sa mga mata niya ako pa rin ang Claire na minahal niya. Hindi niya ako sinumbatan. Walang galit. Walang tanong. Sabi lang niya, "Kung wala ka mang balak bumalik, okay lang. Basta masaya ka. Pero kung pagod ka na, nandito lang ako."
At Kuya Melo doon ako tuluyang umiyak. Kasi sa kabila ng lahat ako pa rin ang pinili niya. Taong 2019, ikinasal kami ni Kaloy. Walang bonggang handaan. Sa likod lang ng bakery. Pero puno ng pagmamahal at tapat na pangakong sa huli, kami pa rin. Ngayon, may isa na kaming anak, si Caleb. At tuwing hinahalikan ko siya sa noo, palagi kong naaalala ang lalaking minsan kong tinalikuran pero muling tinanggap ako ng buong buo. Sa likod ng bawat babaeng iniwan ang lalaking tapat, may kwento rin ang lalaking hindi nagpigil ng luha. Narito na po ang kwento ni Kaloy, ang lalaking naghintay, hindi dahil umaasa kundi dahil ang pag-ibig niya hindi nasusukat sa kapalit. Nang una kong makita si Claire, alam kong ibang klase siya. Hindi siya tulad ng ibang babae sa amin, ang lakad, ang salita, ang mga ngiti para bang galing siya sa ibang mundo. Pero hindi ko siya nilapitan agad. Pinanood ko lang siya mula sa di kalayuan. Hanggang isang araw, nagkasabay kami sa ulan at binigay ko ang jacket ko. Doon nagsimula. Nang sagutin niya ako, parang tumigil ang mundo. Hindi ako makapaniwala. Ako? Napansin niya. 5 taon kaming masaya. Ang totoo, hindi ako perpektong boyfriend. May mga araw na ubos ang pera ko, na hindi ko siya mapuntahan, na hindi ko siya masamahan. Pero kahit kailan, hindi ko siya tinrato na parang babae lang sa paligid. Para sa akin, siya ang mundo ko. Kaya nung sinabi niyang lilipat siya sa Maynila natakot ako. Pero sinuportahan ko siya. Sinabi ko pa. Pangarap mo yan, Claire. Walang makakapigil sa'yo. Pero ang totoo ako yung gustong pigil na pigil. Noong una, nagte-text pa kami. Nagkausap pa minsan. Pero nung dumating si Miko sa buhay niya, ramdam ko kahit di niya sabihin. Nag-iba na si Claire. Hindi na siya yung babaeng dating kinikilig sa simpleng bulaklak. Hindi na siya yung Claire na nagpapasalamat sa tsokoleteng nabili ko sa kalsada. Sabi ko sa sarili ko, siguro hindi ako sapat. At Kuya Melo, wala akong sinabi. Hindi ko siya pinilit. Hindi ako gumawa ng eksena. Ang tanging tanong ko lang noon ay, ako pa rin ba? Pero di niya ako sinagot. Ilang gabi akong umiiyak sa likod ng tindahan naming maliit. Gabi-gabi kong pinapakinggan ang boses niya sa voicemail. Paulit-ulit. Para lang maramdaman kong may bahagi pa rin ako sa buhay niya. May mga kaibigan akong nagsabi, maghanap ka na ng iba, Kaloy. Sayang ka. Pero sabi ko, wala namang sayang sa taong minahal mo ng totoo. Kaya nag-focus ako. Nagtayo ako ng maliit na vulcanizing shop. Nag-ipon. Tinulungan ko si Mama sa sari-sari store. Tinanggap ko na lang siguro baka hindi na talaga siya babalik. Pero kahit pa ganun wala akong ibang minahal. Kahit may nagkakagusto sa akin, kahit may umamin na gusto nila ako, hindi ko magawang tumingin sa iba. Kasi ang totoo kahit wala siya, siya pa rin ang kasama ko sa bawat plano. At nung nakita ko siyang muli sa harap ng bakery akala ko multo. Pero nung umiti siya, alam kong siya yon. At alam kong ako pa rin yung Kaloy na mahal niya, kahit kailanman hindi niya masabi. Kaya ang tanong ko, may tinapay ka bang libre para sa ex mo? At sa ngiti niya, alam kong hindi na ako ex. Ako pa rin. Ako pa rin ang tahanan niya. Ngayon, meron na kaming anak. Si Caleb. At gabi-gabi bago matulog, sinasabi ko sa kanya. Anak sa buhay, hindi lahat ng minamahal ay nananatili. Pero ang tunay na pagmamahal hindi kailangang sumigaw. Tahimik lang yan. Pero totoo. At kapag bumalik ang mahal mo tanggapin mo ng buo, hindi kalahati. Isang anak ang magbabahagi ng kwento ng unang pag-ibig, unang pagkatalo, at unang pagkakataong naranasan niyang mahalin at masaktan. Narito si Caleb, anak ni Claire at Kaloy. Kuya Melo. Ako po si Caleb, 17 taong gulang grade 12. At marami pa akong hindi alam sa mundo, pero may isa akong pinanghahawakan. Ang kwento ng pag-ibig ng mga magulang ko. Palagi ko pong naririnig sa kanila, lalo na kay Papa Kaloy, ang kwento kung paano sila nagkahiwalay at nagkabalikan. Kung paano siya naghihintay. Kung paano si Mama, kahit nagkamali, piniling bumalik. At lumaki akong naniniwala na ang tunay na pagmamahal hindi umaalis. Pero, paano kung sa henerasyon ko, hindi na pala sapat ang maghintay? Enero 2024. Nag-transfer sa klase namin si Ellie, bagong lipat galing Maynila. Maganda siya, matalino, tahimik.
Lahat kami halos sabay-sabay na patingin sa kanya nung unang araw. Pero ako, iba ang dating niya sa akin. Sa mga mata niya may lungkot. At alam kong hindi siya gaya ng ibang babae sa school. Dumating ang pagkakataon na naging seatmate ko siya. At doon nagsimula ang lahat. Sa una, puro he and hello lang. Pero nung nalaman niyang marunong akong maggitara, doon siya lumapit. Pwede mo ba akong turuan, sabi niya. At syempre, hindi ako tumanggi. Nagkasama kami sa school projects. Naging magkaibigan. Hanggang sa hindi ko na maipaliwanag. Na-attach na ako sa kanya. Isang gabi, sinabihan niya ako. Alam mo Caleb, sa dami ng tao sa school, ikaw lang yung hindi ako tinanong kung may boyfriend ako. Sumagot ako kasi para sa akin, hindi ko kailangan ng kompetisyon para mahalin ka. Kung liligawan man kita, hihintayin kong handa ka. Tumahimik siya. At mumiti. Makalipas ang ilang buwan, naging mas close kami. Akala ko kami na. Wala kaming label pero para kaming nasa isang relasyon. Hanggang isang araw, bigla siyang hindi nagparamdam. Sinubukan kong intindihin. Baka may problema. Baka stress. Pero makalipas ang 2 linggo nakita ko siya. Kasama ang ex niyang taga Maynila. Naglakad lang sila papunta sa sakayan. Pero yung hawak ng kamay nila, sapat na para maintindihan ko ang lahat. Kuya Melo, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Masakit pala. Hindi pala porket totoo ang nararamdaman mo. Pipiliin ka rin ng taong mahal mo. Nung gabing yon, lumabas ako ng bahay. Tahimik akong naupo sa tapat ng tindahan. Lumapit si Papa. Anak, gusto mong magkwento? Tumango lang ako. At doon ko naiyak ang lahat. Pamali ba akong naghintay? Mali bang mahalin ng totoo? Tahimik lang siya. Tapos hinawakan ang balikat ko. Caleb, minsan, ang pagmamahal hindi sinusuklian agad. Pero hindi ibig sabihin mali ka ng magmahal. Ganon din ako noon. Iniwan ako ng mama mo. Pero bumalik siya. At nung bumalik siya, hindi lang puso ang dala niya. Dala niya ang buong pagkatao niya. Sumali si mama. Ako ang pruweba, anak, na minsan, ang pinakamatatapang na pagmamahal ay yung kayang tumanggap kahit nasaktan. Pero hindi lahat ng pag-ibig kailangang balikan. Minsan, parte lang sila ng paglaki mo. At doon ko natutunang. Ang unang sakit, hindi laging huli. At ang unang pag-ibig, hindi kailangang maging panghabang buhay para maging totoo. Ngayon, tinuloy ko na lang ang passion ko sa musika. Ginamit ko ang sakit para makasulat ng kanta. At tuwing tinatanong ako ng barkada kung okay na ako, sabi ko lang, hindi ako okay noon. Pero dahil sa sakit alam ko ng paano magmahal ng mas tama sa susunod. At kung darating man yung babaeng tunay na para sa akin, alam ko ng paano siya hintayin. At gaya ni Papa, magiging tapat ako. Hanggang dulo. Ang bawat umalis may dahilan. Hindi lahat ng lumayo ay iniwan ka, minsan, pinili lang nilang ayusin muna ang sarili nila bago bumalik. Narito na po ang kwento ni Ellie, ang dalagang minahal ni Caleb, pero piniling hindi manatili kahit alam niyang nasaktan ito. Kuya Melo. Ako po si Ellie. Ang babaeng minsang itinuring na mahal ni Caleb. Marahil marami sa mga nakinig ng kwento niya ang agad humusga sa akin na ako'y manloloko, na hindi marunong tumanaw ng halaga sa lalaking tapat. Pero, may mga kwentong hindi naririnig. At ngayon, gusto ko lang sanang maibahagi ang panig ng isang babaeng lumayo dahil hindi pa siya buo. Taong 2024 nang dalhin ako ng nanay ko sa probinsya. Galing ako sa Maynila, isang lugar na puno ng ingay, problema, at alaala ng pagkabata kong puno ng trauma. Hindi ako spoiled. Hindi rin ako rebelde. Pero ang totoo, bata pa lang ako, sinanay na akong hindi umasa. Dahil bawat lalaking dumaan sa buhay ng nanay ko iniwan siya. At pati kami. Kaya nung dumating ako sa school nila Caleb, dala ko ang buong pader sa paligid ko. Tahimik ako hindi dahil suplada ako, kundi dahil takot akong masanay sa kabaitan ng iba. Pero iba si Caleb. Tahimik rin siya pero hindi pilit. Mabait siya pero hindi sinusukat ang kabaitan niya sa kapalit. At sa bawat araw na kasama ko siya, nararamdaman kong unti-unti natutunaw ang mga pader ko. Siya ang unang lalaking tinapangan kong mahalin. Minsan habang magkausap kami, sinabi niya,
Kung sasaktan mo man ako sana sabihin mo agad. Kuya Melo, ang hirap nun para sakin. Kasi kahit sinong babae ang ilagay sa kalagayan ko pipiliing magmahal si Caleb. Pero paano kung hindi pa ako handang mahalin ng buo? Paano kung ang puso ko may bitbit pang takot? Paano kung sa isang sulok ng buhay ko, may sugat pa na hindi ko kayang ipakita? Dumating ang araw na tumawag ang dati kong nobyo sa Maynila, si Renz. Hindi siya bumalik para manligaw ulit. Bumalik siya para humingi ng tawad at para sabihin na may sakit siya. Leukemia. Gulo ang naramdaman ko. Bumalik sa isip ko ang lahat ng sakit, pero kaakibat nito awa. Sabi niya, wala akong hinihinging kapalit. Pero gusto ko lang na bago ako mawala, malaman mong nagsisisi ako. At bilang taong minsang naging bahagi ng buhay niya, pinili kong samahan siya bilang kaibigan. Hindi ko sinabi agad kay Caleb. Dahil takot akong isipin niyang bumalik ako sa ex ko. Takot akong mawala siya. Kaya ang pinili ko tumahimik. At lumayo. Wala akong intensyong saktan si Caleb. Pero minsan, ang pagiging tahimik. Yun ang nagiging dahilan kung bakit nasasaktan ang taong nagmamahal sa'yo. At pinili kong umalis dahil sa sarili kong puso alam kong hindi pa ako buo. Hindi ako lumapit kay Caleb. Hindi ko siya kinausap. Kasi alam kong sa oras na makita ko ang mukha niya. Hindi ko nakakayaning hindi piliin siya. Pero paano ko pipiliin ang taong mahal ko kung sarili ko, hindi ko kayang buuin? Ilang buwan ang lumipas, nahanap ko sa YouTube ang kwento ni Caleb. Pinakinggan ko. Buong gabi akong umiiyak. Kasi doon ko naramdaman. Ganon pala niya ako minahal. At ganon pala kasakit ang pananahimik ko. Hindi ko alam kung may mukha pa ako para bumalik. Pero ngayon, may lakas na akong humarap. Hindi para ibalik ang dati. Kundi para humingi ng tawad. Dumating ako sa bahay nila. Nakita ko siya. Mas matangkad na. Mas matured na. Hindi ko alam kung may galit pa siya. Pero sa ngiti niyang yon, alam kong kahit paano. Napatawad niya ako. Ngayon, wala na si Renz. Pumanaw siya makalipas ang 3 buwan. At ako, natutong magpatawad. Natutong bumuo ng sarili. Hindi ko alam kung ako pa rin ang pipiliin ni Caleb. Pero ang sigurado ko, siya ang nagpaalala sa akin kung anong pakiramdam ng tunay na pag-ibig. Hindi lahat ng nagmamahal kailangang manatili. Minsan, ang papel nila ay ituro sa atin ang tamang paraan para mahalin ang sarili. At kapag dumating muli ang pag-ibig, handa na akong tumanggap. Handa na akong sumabay. Salamat, Caleb. At salamat, Kuya Melo. Sa pagbibigay ng boses sa mga tulad kong minsang piniling manahimik. Ellie.